Good morning ka sa inyo lahat. Good morning sa akin. Good morning. Good morning. Good morning, I love you. Flying kiss. Marami naghahanap sa'yo ng sabi nila, asa daw yung pinakamagandang babae sa Tarlac. Ayan o. Hi ka nang. O, ayan ang ating Queen Mother. Nang, hi ka. Hi. Sa vlog. Papapanood mo to sa TV, Nang. Bye-bye na. Nang, bye-bye. Tayo ng Gabby Petito sa Netflix. What is up mga kabayan? So ayan, mamaga pa ang ating mata. And hindi tayo nakapag-vlog nitong nakaraang linggo or nakaraang weekend siguro. Ayun nga, dun sa mga nagpa-follow sa akin sa Instagram and sa TikTok and yung iba sa Facebook, personal Facebook ko. Tinatry ko lang i-compose yung sarili ko. Kaya, Diyos ko, di pa ako naliligo. Pero nakalabas-labas naman na ako kahapon. Pero yun, just to update you guys na I've been feeling so down. Well, yun nga, parang puro ganito na lang. Pero yun nga, nagkataon lang din. Or just so happen na this weekend, kailan man na, Saturday ba yun? This Saturday, so the love of my life, which is my lola, passed away. Kaya sobrang down ko simula Saturday. Actually, Friday pa lang nung nilabas siya sa hospital. Inuwi siya. Sobrang iba na yung feeling ko. Like, iyak na ako ng iyak. Pero syempre, I'm trying to be strong for my dad din. Kasi sabi niya nga, he doesn't want to worry about me. So, ayun, nakauwi naman yung lola ko sa bahay. She was okay. Stable yung mga vital signs niya and all that, yung BP. Pero nung Saturday ng madaling araw sa Pinas, Saturday madaling araw, hindi ko na alam yung days kasi nagmi-mix up na. Pero Saturday 2 PM dito. Sunday yata sa Pinas. Saturday 2 PM dito. Ayun, tumawag nga yung papa ko and sabi niya nga, magpaalam daw ako sa lola ko, naririnig daw ako kahit through video call. So, nung nakausap ko yung lola ko, well, hindi na siya nagre-respond kasi naka-close na yung eyes niya, pero inassure naman ako ni papa na naririnig ako ng lola ko. So, ayun, simula nung day na yun, tinatry ako ng mga friends ko na hiyain si Bianca, hapon pa yung pasok niya that time. Ayaw niya sana ako iwan. Sasama sana ako kala Christine, pero nung maliligo na ako, parang sobrang nalalambot nga talaga ako. As in, sabi ko kay Bianca, hindi ko kaya lumabas pa. So, yun, nag-decide ako na dito lang sa bahay mag-isa that day. And parang, okay din kasi at least I have my own moment na, yun nga, buong araw lang ako iyak ng iyak. Kahapon was a bit better, Sunday kahapon, kahit papano, yun nga, nakakausap ko na yung family ko ng hindi ako umiiyak, hindi masyado umiiyak, pero syempre pag matutulog, ganyan. At saka mahirap din sa akin kasi first time na may ganito, tas malayo ako, and magbubook na dapat ako ng ticket nung Saturday, ang flight ko dapat is Sunday, kaso my dad told me not to, kasi sabi niya nga mas gugustuhin ni nanay or nung lola ko na dito na lang ako. And 3 days lang supposedly yung wake niya. Medyo blurred. Yun nga, 3 days lang supposedly yung wake niya. Pero hindi ko alam, parang may sinusort out pa yung mga titos and titas ko sa Pinas kasi sila yung nag-aasikaso. And sobrang grateful ko lang din na nandun yung mga pinsan ko na tumutulong sa mga titos and titas sa pag-aasikaso ng wake ng lola ko. And this is really heavy for me kasi yung lola ko is, yun nga, growing up without a mom. Parang siya na rin yung tumayo na mama namin aside sa mga tita ko. And every vacation is
sa Tarlac talaga kami. So, today, it's a bit better. Ayan, nakakwento ko na siya without crying. Pero, syempre, mabigat pa rin talaga sa pakiramdam. And, yun nga, pag napag-uusapan, nakakaiyak pa din. And, siya rin yung reason kung bakit ako umuwi ng Pinas nung April. Pinilit ko talaga umuwi ng Pinas kasi before ako umuwi, na-hospitalize siya. And then, I told myself na I don't want to have any regrets. So, I wanna make sure that pag umuwi ako ng Pinas, makakabanding ko pa rin siya, ganyan. Which is what happened naman. And it was like, siguro, it was my first time going on a vacation sa Philippines. Pero, I can say na it is the best. Or it will be always the best vacation. Kasi nga, kasama ko yung lola ko kahit pa paano. So, ayun, kahapon, tinatry din ako yayain ni Christine. Sobrang grateful ko sa family niya and kay Christine kasi even kay Dani. Si Dani, constantly niya rin akong chinecheck sa chat, kay Bianca. And syempre, yan, sa taong yan, tulog nga lang. Sobrang grateful ko din sa kanya kasi hindi ko alam kung paano ko kakayanin na mag-isa lang ako dito sa abroad. Diyos ko, ba't ganyan yung itsura ko? Yun nga, mag-isa lang ako dito sa Canada. And, ayun pa pala, pinuntahan ko na yung ate ko, which is yung first cousin ko na nasa Brampton nung day na nalaman namin. And mga 2 AM na yata kami nakauwi nun kasi parang inantay namin na maipasok si nanay sa bahay kasi ang request talaga ng lola ko is sa bahay. So, ayun, kahapon hindi ko pa rin kinaya lumabas pero nung gabi, sabi ko nga, ayoko rin mag-alala masyado yung papa ko. So, I have to be strong for myself, for my dad, for my cousins, for my titos and titas, for my siblings, para hindi sila masyadong mag-alala sa akin kahit sobrang bigat talaga for me. Pero yun nga, sobrang, I'm sure naiintindihan ni nanay and mas gusto ni nanay na magtuloy ako dito kasi yung last na sinabi niya sa akin nung sabi ko mag-aaral ako sa Canada, sabi niya sana makatapos daw ako. So ayun, sad lang kasi sa graduation ko hindi ko na siya ma-video call or like kahit anong video call ko sa Pinas. Paghahanapin ko siya, yun nga, wala na. Pero, I know she's with me and she's so proud of me and everything that I'm doing. She's always there for me. At least ngayon, kahit wala siyang passport, makasama ko na siya dito sa Canada. Hindi ko man siya nakikita, pero, ayun, I feel her presence naman. So, sabi ko nga sa dinuwag-duwag ko, first time kong, alam mo yun, tinatawag ko yung lola ko nung day na nawala siya. Tapos wala si Bianca. Tinry ko maligo, pero umiiyak pa rin talaga ako. So, ayun. Ngayong araw, tatry ko mag-vlog and I wanna keep you posted kasi yung lola ko yung #1 fan ko sa pag-vlog. So, syempre gusto ko i-continue pa din kahit alam kong ano, kasi alam ko mapapanood niya naman to. So, itutuloy natin tong pag-vlog kahit mahirap. And, tatry natin lumabas for this day's video para mahanginan naman tayo. Nagpaalam ako sa work kasi hindi ko talaga kaya and ayokong mag-work nang hindi ako nakaka-focus kasi that's not how I work. Gusto ko maayos ako pag sa work. Naintindihan naman nila sa work. So, ayun, tinry ko lang talaga i-compose yung sarili ko para at least may update ko kayo. And aalis daw kami nila Christine, sama daw kami ni Christine. May kukunin lang daw siya somewhere pero sama na lang tayo. Kasi nga, hindi rin naman pwedeng magmumukmuk lang ako dito sa bahay. Hindi rin naman gugustuhin ng lola ko yun. So, ayun mga kabayan, samahan nyo kami. Gagala pa rin tayo. Diba? So, ayan, maliligo na siya. And i-update ko na lang kayo later. So, ayun mga kabayan, ayun si Bianca. And, bababa na tayo kasi asa baba na si Christine. So, let's go down. So yun guys, andito na si Christine. And palabas na kami. At ayan si Kabayan Angel. So, ayan, hindi super lamig yun. 6 degrees lang, pero mahangin. So, ayan, nasa highway na tayo. And, from this point, papunta doon sa pupuntahan natin, or namin, is 1 hour and 10 minutes. Kanina, 1 hour and 29 from Hamilton. So, i-update ko na lang kayo kung saan man tayo mapadpad. And, ayun. Tada! Ayan, lagpas na tayo ng Skyway. And tignan nyo,
6 degrees. Tapos nagtanggal na ako ng puffer coat ko kasi sobrang init talaga. Nag-on na ng aircon si Christine. 6 degrees yan partida. And maaraw ngayon. It's sunny out. So matutunaw na yan mga snow. Kaya wala itim na eh. Dumi na. Ayan. Ayan. Nandito na tayo sa may Scarborough area. Scarborough area. Toronto ba yun? Toronto area lang naman tayo pupunta for today's video. Hindi rin naman tayo magtatagal kasi may lalakarin lang si Christina errands. And then, hanap tayo saan tayo mapapadpad after. Ayan, Lawrence Ave. So, ayan. Na-stuck tayo sa likod na itong bus na magpapagas. Ayan, sige, pagas ka muna, kuya. Ayun mga kabayan, andito na kami sa Scarbs. And bumaba lang kami ni kabayan para at least hindi magmadali si Christine sa errands niya. Antay na lang namin siya baka sa Teams. And sabi niya nga okay din na sinamahan namin siya kasi almost an hour and a half yung biyahe. And di namin alam, it's either STC or P-Mall kami pupunta after this one. So ayun, STC or P-Mall. Baka, oo. So, i-update na lang namin kayo. Sabi naman ni Christine, gusto niya kung saan lang may pagkain. Pero, ayun. And, the weather is so nice today. Maaraw. Not that cold. Ito nga winter jacket ko, parang wala masyadong use. Pero, kasi mahangin. So, medyo malamig din sa balat. So, ayun, update ko na lang kayo. So, ayan, lakad na kami ni kabayan. Di ko alam anong lugar to. Warden. Asa Warden tayo. And mag-Teams muna tayo. Ayan, Teams. So, nag-order lang ako ng brownie. Tapos si Bianca, itatry niya daw tong roasted red peppers and Swiss. So, tignan natin ang verdict ni kabayan. Tapos nag-order lang kami ng isang drink. Hati na kami. Ano, nagustuhan mo? Sinapay lang nalalasahan. Sinapay nalalasahan. Isa pa? Hindi mo gusto? Okay lang. Hindi ko gaya ng nung onion na gustong gusto niya. Caramelized onion. So, umuya kasi ako. Parang pizza. So, ayun. Siya maliwanag. Pero babalik na kami sa may parking kasi wala ring tambayan sa Teams dito. Like, walang upuan. Sarap. Okay. Parang pizza daw yun. Update mga kabayan. Ayan, napag-decidean na sa STC na lang kami didiretso. And from this place, 13 minutes going to STC. So, ayun. Dadaanan ko sana, itatry ko sana daanan yung Tikoy. Kaso nung pag-check namin, almost an hour din from dito. So, ayun, baka hindi na kami mag-go. And, i-update na lang namin kayo pag sa STC na kami. So, ayan, nasa STC na tayo. And it's been a while. Last yata is nung minute natin sila Casey. First meeting namin nila Casey. So, itry namin i-meet din today si Casey. Nag-update kami dahil ayun nga, catch up lang dahil hindi sila nakasama nung nag-tubing kami. So ayan, update na lang tayo mga kabayans. Ayan, nasa STC na tayo. Maganda rin puntahan niya ang mall na yun kasi maraming meron. Ano sabi mo? Sipain kita. Ano sabi mo? Ay, nagpapakita ho ng ugali. Anong sabi mo kanina? Ano lasa? Kalasa ko. Pasarap kalasa ko. So ayun, tingnan natin saan tayo mapapadpad. May Jollibee daw dito eh. A few moments later. So ayan, ang laki ng mall. Si kabayan. Kamusta naman ang pagluwas sa Maynila? So dyan tayo sa may Taste Market kasi andyan yung Jollibee. Ako craving sa ata ni kabayan Jollibee. Bonchon nga pinapahanap kanini. So, first time namin pumunta sa food court nito. May second floor pa pala. Doon yata yung Jollibee. So, akyat tayo. Naalala ko dito kami pumunta ni Shine. Ayun ang Jollibee. Ayun ang Jollibee. Nung bago-bago pa lang ako dito sa Canada, ang lagi kong kasama is si Shine.
Tapos ang mall na alam ko lang puntahan is CF Markville, yun sa Markham, Fairview, at saka ito STC. Kasi taga Markham pa ako nun. So, memories bring back memories. Ayan, dito tayo sa Jollibee. Nag-order na si Christine. So, ayan na. Siyempre, as usual, si Christine ang umorder para may fiesta na naman. Ano bakit? Asan ang bakit ng chicken? I think it's in here. Basta yan. 6 pieces, spaghetti, burger steak, may dessert pa, may yum burger pa. Be, 3 lang. Who kami? Hindi who kami 13. So, ayun, kakain muna kami. And i-update ko na lang kayo. Di ko lang sure kung makapagkita kami nila Casey, pero nag-chat-chat naman kami kung aabot sila. So, let's eat first dahil naggutom na kami. Let's go, bye. Love. Love. So, ayun na ang is kaperi. At ang, ayun na yung shimken. So, ayan na ang aming foods. Na-open na. And si Kabayan, finalo up yung 3 rice. Yan. Let's eat. So, ayan ang ating mga steamed rice. Yan. A few moments later. So, tapos na kami kumain. Akin binibigay. Tapos na kami kumain and sabi ka, pasok kami sa Lint. Tinanong ko kay Christine. Sabi ko, di ba namimigay ng chocolate dyan? Inabutan na ako. Tapos nung aabutan si Bianca, sabihin ko sana, she is diabetic. Para sa akin ibigay, pero hindi. Nakakuha tayo na isa. Yun, saktong pang dessert lang libre pa, di ba? So, antayin na lang namin sila Casey. Na makikita, makakapag-meet naman kami nila Casey ngayon. Kasi abot naman sa time. Na? Hinantok siya bigla. Sabi nga namin baka may bitchy sa Jollibee. So, ayun. Medyo marami-raming tao dito. Pero maganda yung mall kasi ang laki niya. Tapos like yung Sukoshi Mart, malaki din siya. Hindi siya kagaya sa mga Square One ganyan. Mukhain nung sarap. Dire-diretso sa Craig Cookie si Christine. So, kainin na natin to. And, parang nag-oil-oil yung buhok ko kasi hindi na ako nagbasa kasi nga kanina akala ko malamig sa labas. Nag-blower lang ako. So, dito kami sa St. Germain Bakery and bakery o bake shop? Basta St. Germain. Ayan, bumibili si Christine para kala tito and tita. Tada! Oh, malalaglag pa yung isa. So, ayun, na-meet na namin sila Casey and Chris. And, hindi kami nakapag-update kasi nagkatsikahan agad. Dahil catch up, ganyan. Magkikita pa kami. Mag-dessert lang somewhere. Kasi may niyayaan si Casey na creme ba? Creme? Oh, crepe. Creme yata, creme. Yung parang croissant na squares. Para mamaya update ko kayo sa may Sky City. Yung pinagdala niya sa amin nung first meet up namin. And then, mayroon naman siya sa aming gifts. Ayan. Share daw with a friend. So, mamaya na namin i-open and i-check. And ngayon, punta muna kami ng parking. So, ayan. Nasa STC pa rin tayo. And kanina, sa food court lang kami nag-checkahan. So, ayun. Quick catch up. Kasi, daming mga ganap din sa mga lives namin. And, may kasama pala tayo nag-vlog. So, sama kayo sa Angel's Adventures. Chareng. Hindi na Angel's Adventures. Chareng lang. Sama pa rin natin yun. Kasi adventures is not adventures without Bianca. Umayak. So, ayun. Punta muna kami sa parking. And, iba yung temperature ngayon. Medyo ang init talaga. Si Casey nga naka-shorts na. And ako, nainitan na ako dito. Wrong OOTD. Ayan na. Hindi nga sobrang lamig ngayon. So, hindi sobrang lamig ngayon. And ang sarap ng temperature. Dula. Dapa pa. So, ayun. Hindi super lamig ngayon. Kasi, warm lang. Hindi naman warm. Malamig pa din. Pero hindi siya yung puffer jacket season. So, yun. May winds nga lang. Sumakay na tayo sa sasakyan. At kitain na natin sila Casey and Chris.
So, ayan, 10 minutes going to Sky City. Star City, charing. Sky City, doon daw kakain ng creme. Kahit short lang. Dahil may mga work pa bukas. So, andito na tayo sa Sky City. Ito yung maraming kainan. Hindi siya same nung first time na pumunta kami na talagang ang daming tao nag-walk around. Kasi summer that time eh. Summer or fall pa lang. So, ayan. Ngayon, marami pa rin naman tao. Dahil maraming meron. So, hanap po tayo ng parking. So, dyan daw tayo pupunta sa cream or creme. Sikat daw yun sa social media ngayon. And aesthetic. So, ayan o, ang cute. Ayan o, iba-ibang flavor sila. Nakasulat siya dyan. Strawberry. Yuzu creme brulee. Yeah. Tapos yung price niya is $5.09. Tapos ito $6. Mga ganun lang yung price niya. So, ayan na. Ano to? Creme brulee. Creme brulee, tiramisu, biscoff, taro. Yeah. All at once. So, chocolate lang talaga. Go. Yeah. Ayan na ho, minamurder na nila yung minamurder na nila yung tinapay. Ayan yung kay Bianca, may laman. Kakamayin ko na to. May surprise. O, try mo. Kaso puro tinapay. Okay lang. Ano, masarap? Di marunong. Kaya, tikman niya na. Di marunong. Marami siya. Kami yun. Kaya may lap. Bakit ka? Uy, malap. Hirapan. Hindi naman na lang ganun. Nga. Purutin ko na lang. Oo nga. Alin? Kinakamay na lang nila yan. Tigilan nyo. Kinakamay nga yung lab. Ang sarap. Sarap. Masarap lang kayong babe. Tapos, ayun na ang drinks. Dinner sponsored by Christine. Dessert sponsored by Case and Casey. So, dito naman tayo sa Mr. Surprise. Naku, naloko na. NBA. Ano? Grabe, ang daming mga surprise boxes dito. Yan, oh, may mga Powerpuff pa, may Stitch. Cute naman ng Stitch. Grabe, sobrang cute. Ang dami nilang mga surprise. Ano dito, mga blind boxes. Pero kaya ka Mr. Surprise. Ito yun naman. So, nag-store hopping lang kami dito. Tingin-tingin lang. And doon naman tayo pupunta sa Surprise Lab. Ayan, dyan naman tayo. Mga surprise boxes. Kasi iba yata to. O nga, iba. So, doon naman tayo. Mukhang iba yun sa ano eh. Surprise M&M. Ayan, sa toy collection tayo. Ayan na. Let's go. Ayan, madami rin dito. So, naglakad kami papunta dito sa kabilang plaza. And then si Lola Christine. Alala, ni Casey tsaka, ni Casey tsaka ni B. So, ito yung kabilang plaza. And titingin tayo ng mga blind boxes dito. Miffy. Kiffy lang alam namin. Yan, nandito na kami sa isa pang toy collection dito sa susunod na plaza. Dami rin nalang mga blind boxes. So, bumili si Christine and ako pumili niyang box. May pinipili si Bianca. Ang gusto niya, pink. Tapos ayaw daw ni Christine yung black. Iiyak daw siya pag black. So, tingnan natin ang aking magic hands. Siya mag-unbox. Paiyakin natin. Unti-untiin mo yung labas. Dito kami lahat. Inaabangan. Sana ho kayo this year. Kaya kasi kapag hindi sanay. Hanggang zero lang kasi ako. Hanggang zero lang siya eh. Ayan na, ayan na. Baka may umiyak dito, hindi ko lang matutok yung camera. Diyan ka na lang, balitaan ka namin bukas. Tawagin tayo. Yun na, yun na. Ay, di ba nasa card yun? Oo. Wait lang. Nasa card, nasa card. Ako titingin. Ako muna titingin, wag mo titignan. Ako yun. Uy, nanagin. Halagid dito. Ayaw niya ng black. Ang gusto niya pink. Ako ang pumili, tanda mo ah. Ako ang pumili. Pag black daw, bad luck. Pag pink, ako ang lucky charm ni Christine.
mo pakita. Baka umiyak. Hinahanap yung plastic bag. Tignan nyo ang color. Naalala nyo si Lola Christine, nasasakal na doon si Bianca. May baka violet na yung pagdating natin sa parking. Lakad na kami pabalik sa parking. So, ayun, nandito na kami sa car ulit. And happy si Christine kasi nakuha niya yung memo niya na ano. No me! Ano? No me! No me! yung nomi niya ng ano, na kulay pink. Ako yung pumili noon. Si Bianca dapat yung pipili. Sabi ko, wag, eto, piliin mo. Wow, meron akong bragging rights. And ngayon, punta kami sa, 2 minutes lang from here, yung Asian Food Mart. Dahil support sila sa aking cravings na tikoy. Dahil di na nga namin nadaanan yung kay Tita Melinda. I'm not sure if nare-remember ko correctly yung name niya. Pero yun nga, magkikita sana kami kanina to pick up the tikoy. Pero kahit by highway, nasa 50 minutes from Scarborough. So ayun, sabi ko baka hindi pa for me yung ibibigay niya. Sabi niya next year na lang daw. Pero sabi ko nga, pwede mo kami mag-meet kahit hindi for the tikoy. Kasi she's nice din naman. So ayun, let's go to Asian Food Mart. Dahil 22 minutes away lang naman. Tapos natawagan na ni Casey. Nagulat ako, may kausap siya bigla. Natawagan niya na meron silang Nian Gao, which is the tikoy. Let's go. So, ayan, pag sinuswerte ka nga naman, kasi naligaw kami, nakamiss si Christine on turn. So, umikot kami, and ayan, nagsarado kasi patating yung train. It's just right there. Ayun, asan na ba? Asia. Ayun lang yung Asian, galing na, umikot na kami. So, ayun na, nakikita ko na yung train. Si Thomas. Thomas yun ba? Thomas and Jerry. Charing. Ayan. Nakakita na ako niya nung nag-CNE tayo, sumakay pa nga tayo. Nasa road. Ayan. Ayan na, akala ko tsaka. Dito tayo sa Asian Food Mart. And really spa, Toro. Yeah. Toro family. And guys, malinis yung camera ko. Yung salamin lang ni Christine yung hindi malinis. Ayan o. So, andito na tayo sa China City. Ayan, China City. Nag-blurred lang. And dito tayo sa... Hindi tayo sa Chatime, pero sa Asian Food Mart tayo. So, ayun guys. Sana may tikoy na dito. Kahit papano. Sumaya-saya naman. Although, medyo okay naman na. Kapag joke na ako, kahit papano, okay na rin ako. Hindi kagaya ng mga nakaraang araw talagang hindi ako makapagsalita ng ayos. Sa mga kapatid tsaka mga pinsan ko lang ako nakakachika. Pero ayun, let's go inside. So ayun na yung dalawa, nag-grocery na So ayun na yung ate, ginaguide niya ako. And B, tumatakbo siya, takbo din ako, hindi ko siya pwede mawala. Hanapin niya yung tikoy ko, charing. Ayun na, tatakbo na naman yan. Papagod na ako. B, para kaming dito fun run. Lumalabas na yung chan ko. Tinatawanan ko nila Bianca. Kasi pag tumatakbo siya, takbo din ako. Hindi ko siya pwede mawala, be. Ayun na, nagtatanong na siya. Ate, huwag ka tatakbo. Napapagod na talaga ako. Nagpapawis na yung batok ko, shit. Naputik. Pagod ako. Ayan, red bean nga lang. So, baka hiningal ako. So, kamusta naman ang paghahanap mo sa tikoy? Pinagpapawisan na ako. Kakahabol kay ate. Pinagpapawisan na ba ako? Naka-turtleneck pa man din ako. Tapos nakaganito pa ako. Kasi sabi ko, pag nawala ko si ate, nakisuyo na nga tayo. Hindi ko na makikita. Ang bilis niya tumatakbo pa siya. Di takbo rin ako pag tumatakbo siya. Sa video mo? Hindi. Sayang. Hindi siya tumatakbo na nag-video. Akala namin, nagtitraining ka na. Nawamis na yung kilikili. Akala ko papalit ka na sa kanya. Mas yung kilikili ko kay ate. Ang bilis niya tumakbo. So, ayun. Ang ending, hindi namin binili kasi red bean siya. So, baka iba yung lasa. And, Joey, na. Pinagpawisan talaga ako kay ate. Nagtanggal na ako ng coat. Tonight's exercise is brought to you by Tikoy. Pero okay lang. At least, nagtry si ate. And, ayun, uwi na tayo. Babalik na tayo ng Hamilton.
And, ayun. So, ayun. In all fairness naman, in-effort talaga ni ate. Kasi tinawagan, siya yung nakausap ni Casey sa phone. So, pag-check namin, rice cake naman siya. Pero, red bean lang talaga. Hindi siya yung like normal na tikoy na flour lang. Pero, ayun. Baka in another life. Or next year. Malay mo. Or pagdating nila, papatatry ko magpadala ng tikoy. So, ayun si Kabayan. At si Christine, mag-hi ka na lang, sis. Hello. Ayan, pauwi na kami. And 1 hour 22. 1 hour 14 going home. And ayun nga, nag-part ways sa kami nila Casey. Pauwi na rin sila. Malapit na lang sila dito para nasa 15 minutes daw. So ayun, i-update ko na lang kayo once we're home. Ayan na. Ewan ko anong ano yun. Basta mga building. And 55 minutes tayo going home. So in-update ko lang kayo. And sobrang crazy ng highway. Kaya sabi ko kay Christine, never in my life ako magdadrive dito sa highway papuntang Toronto. Dahil kanina, merging kami. Tapos ayaw kami padaanin ng truck. Tapos nag-speed up siya just to change lane. Ay, Diyos ko. So okay na ako mag-commute na lang if ever. Kesa naman pumunta ako dito at mag-drive. Tapos ma-stress lang din ako. So ayun, shinare ko lang. Uwi na muna tayo at oras na? 10:32 na. So, ayun mga kabayan, update lang. And we're back here sa condo. Nantok na siya. Nakaidlip na siya sa biyahe. So, ayun, si Kabayan. And super grateful ako lalo na kami na kahit pa paano, alam mo yun, kalimot. At least, hindi ako nasa bahay, umiiyak lang. Although kanina, naiyak na naman ako. Siyempre, hindi mo naman maaalis yun. Pero ayun, tayo ay magpahinga na. Antok naman to. Wawa naman to. A few moments later. Ayun mga kabayan. Sa bahay na tayo and grateful ako sa friends kasi kahit pa paano hindi na ako iyak na iyak. Ano na mag-iiyak ako. Pero nung lumabas, naluha pero hindi na siya like nung past 2 days. Pero syempre I know deep down that I'm still not okay. Not that okay. But I'm trying to be okay. For my family na din, lalo na for my papa, para hindi siya masyado mag-isip. And sabi nga ng buong family namin na sobrang grateful sila kay Bianca and sa mga friends namin. Mostly kay Bianca kasi nga alam nila at least nung the day na nalaman ko is hindi ako mag-isa dito. Andito si Bianca and may kasama ako kahit papano. And kasi imagine losing someone you love the most nang nasa malayo ka, hindi ka makauwi or hindi ka maka-action agad. Unlike kapag around the area, kaya mong puntahan, kaya mo takbuhan. Pero ayun, and siguro I'll use this opportunity na din to thank my family na, ayun nga, nag-aasikaso sa wake or funeral ng lola ko right now, sa mga cousins ko, mga titos and titas and papa ko, na andoon to be with nanay on her last moments. So, ayun, mga kabayan, ang tanging hihilingin ko lang siguro is pray with us for my nanay's soul, for our nanay's soul. And I'll be okay. Yun naman yung promise ko kay nanay and sa papa ko na hindi siya agad-agad, pero I'll do my best to be okay. Kasi mahirap for me and mahirap for them. Kasi for me, syempre yun nga, ang hirap din na araw-araw hindi ka okay. Hindi ko mapapromise na bukas okay na ako kasi it takes time. Pero I'll do my best para hindi rin mag-alala sa akin yung family ko sa Philippines. And maybe, ayun din, yung reality kapag nasa abroad ka. Like nung nangyari din kay Bianca, yung sa atin niya last August, na talagang para kaming na-paralyze, tumigil yung mundo namin. And yun, not until I experience it myself sa lola ko nga. So, ayun, nag-share lang kami ng onting kaganapan for today kasi finally nahanginan na ako. Thank you kay Christine na nilabas ako and nilabas kami, sinama kami kay Chris and kay Casey na, ayun nga, nakipag-bonding sa amin kahit saglit. Sila Danny and sila Julie, gusto rin naman nila kasi yun nga, it just so happened na yung pupuntahan namin kanina is around the area nila, Chris and Casey. So, nasaktuhan na, ayun, available sila, nakapag-meet kami. And, ayun, dami ko na sinasabi. Yun lang mga kabayan, magpapahinga na kami. Kasi, oo. Kahit pa paano napagpag ko yung emotion ko, alam niyo yun. And,
ayun lang naman mga kabayan. And thank you so much for watching mga kabayan. I-update ko na lang kayo kapag kaya ko na ulit mag-update. At kung ano mo magaganap sa mga susunod na araw. Mga ganap namin. So yun, thank you so much for watching. Please don't forget to like, share, and subscribe to our YouTube channel, Adventures in Canada. Follow us on our Facebook page, Adventures in Canada din. And follow me on TikTok at IamAngelAquino _. And thank you so much for watching mga kabayan. And see you on the next one.